Hallelujah. The rising moon in praise rejoice. Cheer lights of evening find a voice. Oh, praise Him. Oh, praise Him. Hallelujah. 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 All things that create above and worship Him in humbleness. Oh, praise Him. Hallelujah. Praise, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him. Oh, praise Him. Hallelujah. 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 Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat kami na sinasamahan nyo kami mula Lunes hanggang Sabado dito po sa Prayer Covenant Series po ng St. Paul United Methodist Church. Inaasahan namin na sasamahan nyo rin kami po sa iba pa, gaya ng ating midweek service tuwing 7 p.m. ng Thursday at ang worship services po natin ng Linggo, isa sa umaga at 10 o'clock at isa po sa gabi at 6. Tayo po'y manalangin. Magandang umaga po, Panginoon. Patuloy kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan at kami inyong ginising sa isang umagang pinagkaloob niyo sa amin. Naway patuloy niyo kaming gabayan sa aming mga gawain sa buong araw, Lord, at tulungan, Lord, upang maintindihan, Lord God, ang lahat ng ninanais nyo para sa amin at nais nyong gawin namin para sa iba. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagpangon sa amin at naway maayos kaming ipagpatuloy ang buong araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po ulit. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa umagang ito, samahan niyo ko sa pagtalakay po natin mula sa verses sa Aklat ni John, no? Chapter 5, from verses 9 to chapter 15, from verses 9 to 11. At hayaan yung basahin ko to sa English, King James Version. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love. These things have I spoken unto you, that my joy may remain in you, and that your joy might be full. Pagpalain nawa tayo sa pagkabasa ng isang mabuting balita para sa ating lahat. First of all, it tells us God loves us. And how do we express our love for God? By saying what He commands of us. No? Ngunit hindi ho madali. Tama po yan. Sapagkat madalas, sinasabi natin, marami tayong pinagdadaan ng pagsubok na minsan po, akala natin hindi natin kakayanin. Ngunit, kinakaya natin. All for the love of God. Why for the love of God? Because He tells us, sinabi niya mahal niya tayo, at mahalin din niyo naman ako. At kaya niya tayo tinutulungan at sinasamahan, dahil mahal niya nga tayo. At bakit niya tayo mahal? Sapagkat maski
ang kanyang ama, mahal tayo. At dahil sa mahal niya ang kanyang ama, sumusunod siya. Kung kaya't yun ang ating tatalakayin sa umaga nito. What comes to mind always, sabi sa nabasa ko tungkol dito, is the word abide. If you abide in me, then well. Sa Tagalog, mahirap pong i-translate literally ang abide. Ngunit sa akin, ang pumasok po sa akin na word is kapit lang. Kapit lang. When we say kapit lang, no, ang naalala ko po na kwento ay tungkol sa aking nasirang ama. Maaga po niya kami iniwan. Ngunit naalala ko nung mga panahon na buhay po siya. Meron po siyang isang request sa amin. Sabi niya sa amin, alam nyo kung ano yung mga hindi ko gusto at alam din nyo yung mga gusto kong sana gagawin nyo. At maalala nyo ito. At kung mahal nyo ko, hindi nyo ito makakalimutan. Alam po nyo, after my father died, I realized what he was telling me, no? Sapagkat po hanggang ngayon. Minsan naalala ko, no, meron kaming gawain kung saan hindi, merong sabi na, hindi ko pa daw ba hinihinga ng permiso sa aking ama, nagsabi kagad daw po ako na hindi pwede ako. At ang dahilan ko, kasi sabi ko po, kasi alam ko hindi naman talaga niya kapapayagan kasi isa siyang gawain na ayaw niya kaming ma-involve. At sabi ko, bakit ko pa hihingi ng permiso sa kanya kung alam ko naman from the very start mali at ayaw niya. At ayaw ko siyang magalit sa akin. Gusto ko manatili ang pagtitiwala niya sa akin, which helped me go about my days, my years, and hanggang ngayon, nung namatay ho siya, naalala ko sa isang panaginip, kung saan nahihirapan po ako sa isang pagsubok. Alam mo nyo, sabi niya sa akin sa panaginip, tinuruan na kita mag-drive yung panahon na yun. Yun no, ang pagkasabi niya. Alam mo paano mag-drive, alam mo yung direksyon. So bakit ka pa nahihirapan? So bakit ka pa hindi magawa yung dapat mong gawin? Samantalang, naituro ko sa iyo to ng maayos. Ganon din po ang sinasabi ni Jesus sa atin. At ganon din ang paalala niya kung bakit na ginagawa yun para sa atin. Sapagkat mahal niya ang kanyang ama. At merong mga kabili ng kanyang ama na sa kanyang pagmamahal, ginagawa niya to. Ginawa up to that point of sacrificing his life, his human life for his Father's cause and purpose. And imagine, that is what God is saying, what love is. Kapag mahal mo nga naman ang isang tao, ayaw mo siyang masaktan. Ayaw mong maalis o masira ang pagtitiwala niya sa'yo. Gusto mo pasayahin siya palagi. And that is what Jesus was doing when he was living with us. He was pleasing his Father. He was doing everything not out of just obedience, but out of love for the one who gave those rules to him. Gaya rin po na nangyari sa akin, kung kaya hanggang ngayon, yung mga tinuro sa akin ng aking ama, dala-dala ko pa rin po at naipasa pa sa aking mga anak. Pinapaalala ko sa kanila na ganito yung pagpapalaki sa akin ng aking ama at sana ay ito rin ay inyong ibaon sa inyong buhay. Lalo pat lumalaki na sila at syempre magkakaroon ng sariling pamilya. Kaya sabi nga ng ating ama, if you love me, you will obey. Oo nga naman. And by obeying and abiding in the commandments He had left with us, we look forward to days na mai-enjoy natin. Why? Sapagkat napatunayan na po natin sa ating buhay na kapag tayo po ay kumapit sa mga paalala at tinuturo sa atin ng ating mga magulang, tayo ba ay napapahamak? Hindi po ba? Hindi ba? Sa katandaan kong to at umabot ako
Naalala ko pa rin ang mga turo ng aking magulang, lalo po't ang aking ama. Ganon din ang paalala, ganon din ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ni Jesus, na iniwan sa atin. Love Him. Because by loving Him, you also love His Father, our Father God. And by loving them, we don't want them hurt, we don't want them disappointed. We do what we can to follow. Di ba po? At when we follow, we realize ang ganda ng buhay po natin. Lalo po't sa Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. Sa mga pagkakataon na minsan meron pa tayong alinlangan, naaalala natin mga paalala at tinunuro sa atin ng ating mga magulang na iniwan sa atin. At sana ganun din po ang sa inyo sa pagkakilala niyo kay Jesus. Kaya't samahan niyo ulit kami sa panalangin. Father God, thank you. Thank you for bringing Jesus into our lives. Thank you, Lord, for helping us realize what love is and how to go about loving you, Lord God. Not just by blindly obeying, but because we love you, because you love us back. Sabi mo nga, Panginoon, pinapaalala mo patuloy sa amin na hindi mo kami minahal dahil kami ay sumusunod. Kung hindi, mahal nyo kami from the start. At dahil sa pagmamahal na yon, ninais nyo na ipabuti ang aming buhay sa pagtuturo ninyo sa amin ng mga gawain. At Lord, sa aming pagsunod, amin din pong na-realize na kayo ay napakabuti, na kayo ay tama, na kayo ay patuloy na nagbibigay sa amin ng kasiyahan sa pagsunod. At sa buhay na ito, patuloy kami nagpapasalamat sa inyong pinagkaloob at iniwan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.